So, hello po sa inyo mga kapapadadods. Magandang araw po at magandang gabi kung saan man po kayo naroon. Ngayon naman po ay share ko naman po sa inyo yung about mixer sound card. Gagamitin natin po sila sa amplifier naman po. Kumbaga po, parang ito ay external audio. So, yung previous vlog ko po about this mixer and sound card ay internal live streaming sa pag videoke or lalong-lalo na po kung ito ay gagamitin ninyo sa mga events, sa mga party. So makakatulong po ng maganda ito sa children's party o anumang pong party yan. Mai-enhance nyo pa yung sound quality ng inyo pong setup ng mixer at sound card para sa connection sa amplifier. Alright? Mas mapapaganda pa ninyo ang setup ng inyong sound system. Sige po, samahan niyo po ako at umpisa na po natin. So yan guys, bali dito sa line 1 and line 2 ay RCA jack itong ating gagamitin to 3.5mm na TRS. Dahil hindi siya papasok dito, kakailanganin natin ng adapter TL. Okay? So yan guys, kung hindi ako nagkakamali, ito ay 6.5mm na PL. So ayan, yan ang kanyang saksakan. So kabit natin dito sa line 2 and line 1. So yan ang kanyang adapter para may saksak natin itong RCA jack. Alright. So yan, papunta rito sa lumalabo. Yan sa 3.5mm na PRS. So ito ang ipapasok natin do sa sound card. Actually guys, itong adapter na ito ay itong buong set na to ng RCA jack na ito ay meron kang mabibili na hindi na kakailanganin ng adapter. Sa mga electronics
makakabili ka niyan ng buo. Hindi na siya RCA jack. Ano na siya, 6.5 mm na PL na siya. Diretso na. So wala nang adapter. Yung ganitong setup, dahil wala nga akong yung ganong klaseng cable wire. So ito na muna yung ginamit ko. Okay, so pwede naman yan. Actually, kahit sa Lazada siguro makakabili ka ng yung diretso na, yung wala ng adapter. Kumbaga, 6.5 mm na PL to 3.5 mm na TRS. Sa Lazada meron sigurado niyan. So, yan guys, nakasetup na sila, sinetup na yung mga kanyang mga gagamitin na RCA jack na cable. Itong sound card ay nakasetup na rin itong kanyang mga cable. Yung ganitong setup guys ay pag gagamitin natin siya sa amplifier para makapag video game man yan o karaoke. So ang kailangan natin gagamitin ay dynamic microphone. So dahil dynamic microphone ang gagamitin natin, so hindi na natin kailangan i-open itong 48 volts phantom power. Kung ang mixer mo ay 2 channel lang, ay pwede na ito. Hindi na rin kailangan itong mga ibang channel dito. Alright, so pwede siya dito sa channel 1 and channel 2. So ito ang kanyang mga equalizer. Itong channel 1 na ito at itong channel 2. Meron siyang mga kanya-kanyang equalizer. At of course, meron siyang fader. Yan ang kanyang volume. Alright? At dito naman guys, bali itong main output, so papunta na yan doon sa amplifier. So ayan guys yung amplifier. Mula rito sa mixer, dito sa kanyang main output. So ayan guys, maliwanag po yan. Itong RCA jack na left and right main output, papunta po yan sa amplifier. At ito naman sa line 1 and line 2, yan, meron siyang naka-indicate doon na mic 1 and mic 2. So ang connection naman nito guys ay papunta dito sa sound card. Alright, so silipin natin. Yan. Ayan. So itong mula sa line 1 and line 2 ay pwede natin isaksak dito sa input ng, pwede sa sound, pwede dyan sa monitor, at pwede rin dito sa headset. Pag sinaksak mo yan dyan, ay mag-connect na yan dito sa mixer, itong mixer dyan sa sound card. So pag pinagsama mo yan, ang masasagap na echo or ang reverb dyan sa amplifier ay ang reverb nitong sound card. So itong mixer, yung echo nito ay medyo hindi na po yata gagana yan. Pero gagana pa rin itong kanyang mga equalizer. Matitimpla mo pa rin, ma-enhance mo pa rin yung quality ng sound na gusto mong timpla. Alright po. So ayan guys, bali ayan, kung nakikita nyo po yan,
nakatimpla na itong mga equalizer niya. So itong gain niya ay pwede na yan sa 9 o'clock. Ayan po, kung nakikita nyo po, nasa 9 o'clock yan. Dahil yung 12 o'clock nandyan eh. Yan ang 12 o'clock. So, lagay lang natin siya sa 9 o'clock para hindi po mag-feedback ang mga speaker o ang amplifier. So, hindi siya mag-feedback once na nakalagay lang sa 9 o'clock ang gain. So, itong pan, okay lang yan. Kahit nasa 12 o'clock lang yan, nasa gitna, okay lang yan. So, itong high, mid, low, pwede nyo pong timpla-timplahin yan na ayon po sa gusto nyong quality ng sound. Alright po. So, dito po, effects na ng ano ito eh, auxiliary, tsaka effects ng mixer. So, hindi na po kailangan i-adjust yan. Ito na lang fader, bali itong fader. So, iyan ang volume ng mixer at ng sound card. Pwede rin po ritong gamitin itong volume dito. So, gagana rin yan. And, itong volume ng sound effects, pwede natin itodo yan. Itong echo, pwedeng nasa 50 or 60% lang yan. And then itong volume ng para dyan sa volume ng sound card, i-adjust po natin yan ng pwedeng itodo o kaya nasa 80%. And then itong monitor, yan. So itong record hindi na kailangan kasi itong record doon lang po yan sa live streaming o nagsusong cover kayo. Alright po. Itong accompaniment volume, dyan naman yan sa source of music. Meron siya nakalagay dito na accompaniment. So ito yung volume niya. Ang source of music natin ay gagamitin lang natin sa Bluetooth. Alright. Ang Bluetooth naman niya, hindi tayo gagamit ng Bluetooth dito sa mixer. Dito na tayo ngayon. Yan. Dito sa sound card. Dito tayo mag-o-open ng Bluetooth. Alright. So, kung napanood niyo po yung previous vlog ko nito, itong mixer at sound card, tungkol naman po sa pagla-live streaming at song cover, ito ang gagamitan mo ng Bluetooth, itong mixer. So, ibang way naman po ang pagkakasetup nito. Alright po, kung magbibidyoke po kayo, o meron kayong mga party, event, children party, o ano man pong event yan, ganito po yung setup niyan. Ganito po yung magandang setup. Kung hindi man po kayo, kung hindi nyo po gagamitin itong line 1 and line 2, pwede nyo rin pong gamitin dito sa line 6 and line 7. At ito naman ang kanyang, yan. Ito naman ang kanyang volume at ang equalizer. Yan. Dito ka mag-i-equalizer at ang volume. So, isa lang siya. Isa lang yung makokontrol mo. So, dito, mas maganda kung dito sa dalawang channel. Mas maganda para dalawa yung makokontrol mo na equalizer. Testingin na po natin. I-open na natin itong mixer, sound card, at yung amplifier. Okay. So guys, ito ang gagamitin natin na dynamic microphone. Alright. So, i-connect naman yan doon sa sound card. Hindi na po sa mixer. Kung hindi sa sound card.
So, bali ito guys, ito yung dulo ng microphone. Yan po ay 6.5 mm male. Yan. Dito po yan, isasaksak yan. Input ng 6.5 mm. So, dyan natin isasaksak. So, yan guys, bago natin i-open ang power ng mixer at ng sound card ay siguraduhin lang po natin na nakababa ang kanyang mga volume at itong mga fader kailangan po nakababa, at syempre itong mixer lahat ng volume ay nakababa, pati itong master volume. So open na natin. Ayan. Very colorful ang kanyang LED lights. So, pwedeng babaan, pwedeng taasan ng kanyang LED lights. So, yan guys. Bali, ready na sila niyan. So, dumako naman tayo sa amplifier. So, open natin ang amplifier. Iyon natin itong switch. Yan. So, bali, dun sa likod ng amplifier ay dun nakalagay yung RCA jack. Bali, ang naka-indicate dun ay tape. So, dito siya sa tape. Itong kanyang selector. Dahil dun sa likod, yung mga input ng RCA jack doon ay nakalagay siya dito sa tape. Alright. So, dito naman sa volume, pwedeng sa 11 o'clock or 12 o'clock natin ilagay ang kanyang volume. So, nakaset na rin itong kanyang middle, nasa 1 o'clock. Bass, nasa 1 o'clock din. At itong treble ay nasa 3 o'clock. So yan guys, bali ang para sa akin yung the best na pag-timpla o pag-setup ng mixer at ng sound card ay halimbawa dito ang kanyang volume, 9 o'clock yung kanyang gain. So dalawang channel yan, 9 o'clock yung kanyang gain. Itong pan ay nasa 12 o'clock lang. So itong high ilagay ko sa subukan muna natin dito sa 3 o'clock. Yan. So yan, 3 o'clock. At itong mid ay nasa 1 o'clock. And then ang low ay nasa pwede rin sa 3 o'clock guys. So mamaya malalaman natin. Okay. So, ilagay natin itong master volume. Yan. Kahit hanggang dyan lang muna siya. And then, nasa baba muna itong kanyang knobs, na malaking knobs, na yung kanyang mic volume. Mamaya na natin itaas ang kanyang volume. So, itong special effects, pwede natin itodo. Yan. Itong echo, pwedeng 50% o 60%. Alright. So, pwede natin itaas itong volume. At so, itong monitor, hindi naman tayo gumamit ng monitor sa likod. So, hindi na natin kailangan na iakyat yan. So, ganyan na lang yan. Itong record sa ano lang yan, pang live streaming. Alright. So, yan. Subukan natin. So, yung setup na yan guys, tignan natin kung anong kalalabasan. So, itong dynamic microphone ay i-on na rin natin. O yan. Okay. So, testingin natin. Siya nga pala guys,
Itong sa monitor niya, yan, yung monitor, ay in-adjust ko rin na pataas dahil nakasaksak pala itong jack na ito ay sa monitor. So kailangan mo palang i-adjust itong kanyang monitor. Alright. So, hello, test mic 1, 2, 3, check. Hey, hello. Hello, test mic 1, 2. So, yan, kung titimplahin nyo itong low, yan, kung tinasan mo yung low, yan ang magiging sound niya. So, pag binabaan mo yan lumiliit. Nababawasan yung kanyang bass. So, bali dalawa yan, yung pwede mong timpla-timplahin na kontrolado dito sa kanyang equalizer. Pero para sa akin, sa 3 o'clock ay maganda rin palalabasan ng kanyang bass. Okay? So, itong mid, pwedeng sa 1 o'clock. Ang the best na pagkatimpla niyan dito sa 1 o'clock. At yung high, kumbaga yung treble, pwede mong itoto. Check, test mic, 1, 2, 3, check. O, matatagdagan yung kanyang S. Tumataas yung kanyang S. So, kung gusto mong tamang-tama lang sa 3 o'clock, maganda na rin. Alright? Yan guys, testingin natin yung mga sound effects nitong sound card. Kung ayos na ayos ba yung kanyang combination dito sa mixer. Alright? Bali, nakaset up po tayo ng pang events. Kahit anong events po, maganda pong gamitin ang mixer at ang sound card. Lalagyan po natin siya ng sound card para kung may mga katuwaan man na gagawin sa isang party ay malalagyan natin siya ng sound effects ng sound card. Alright? So yan, halimbawa naka-live tayo ng mga events. O, lagyan natin ng sound effects. Magandang dilag. Kimi no toriko ni na. Dead bend my knees every time the beat drop. Oh, di ba? So, meron po tayong halimbawa sa mga kung ano mga events yan o party, children party. O meron tayong gagamitin na pang sound effects. O, so, sobrang lakas pwede natin babaan dito. You know? Bali, ito yung special effects niya. O, halimbawa, may show na naganap. So, natapos na yung show. O, Wow naman! Wow! Wow! pwede natin palakpakan. Di ba? So, yan. So, maraming paggagamitan kung ano man na kinakailangan na sound effects na ating gagamitin sa isang events. Alright po. So, Sana tingin po, all. ano pong maganda po ba ang kinalabasan ng sound ng ating pong sound system? O di po ba magandang combination niya kaysa
naka-mixer lang kayo o kaya naka-amplifier lang kayo. So, parang boring. Pero pag meron kang ganitong setup, so, mapapaganda nyo ang inyong events o party. Alright? So yan guys, open natin itong Bluetooth. Yan. So gumamit tayo ng source of music. So yun guys, naka-open na yung Bluetooth na itong ating source of music dito sa tablet. So guys, dagdag ko lang itong knobs na to, itong malaking knobs na to ay ito ay accompaniment. So pagka sa Bluetooth pala, sa Bluetooth ka gumamit, so kailangan mo rin palang i-volume itong accompaniment na knobs. So ayan guys, so kung hihinaan mo yan, lalakasan mo yan. So ayan guys, mga kapapadadods, sana po ay meron po kayong nakuhang mga ideas tungkol po sa kung paano i-set up ang mixer at ang sound card at ang amplifier para magamit po natin sa mga iba't ibang events o party sa kahit anumang pong okasyon. Please like and subscribe to my YouTube channel and paki-click na rin po ang notification bell para po lagi po kayong ma-update sa akin pong mga bago pang i-upload na video. Maraming salamat po. Bye-bye!